Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Senador Bato de la Rosa na kung saan ay, tuwan-tuwa. Pakinggan ho natin ang balitang ito mga kababayan. If there should be a warrant, I did not mention there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president. Itong nagsasalitang ito mga kababayan, si Secretary Bersamin. Kasi mga kababayan, nung nakaraan, napapabalita ho na itong si Senador Bato de la Rosa, ang warrant niya ho galing ICC, ay lalabas na, parating na, ongoing na. Kasi pintuan na. Kasi mga kababayan, according ho kasi rito kay Attorney Conti, ang hearing ho kasi ni Digong ay nalalapit na ho sa September. Bare months na. September. At after ho nung hearing na yon kay Digong sa September, ay may ilalabas na ho ang warrant ng ICC. Panibagong warrant. At naniniwala si Attorney Conti na si Senador Bato de la Rosa na ito. Ay, nasabi. Pero may nililiwanag ho ngayon si Secretary Bersamin. Pakinggan natin. If the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Wala pang arrest warrant na inisyu ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang paglilinaw ni E.S. Bersamin. Ayon sa opisyal, ang kanya lamang sinabi... So, alam nyo, mas okay yan eh. Sa akin, mas maganda yan eh. Yung pag dumating yung warrant to pares ni Senador Bato de la Rosa galing ICC. Huwag na sabihin, huwag na ibalita. Maganda yung gawing proseso yung katulad na lang kay Digong, yung walang binalita. Basta pumwesto na yung mga pulis sa airport. Pumwesto, tapos tinatanong ng media reporter yung mga pulis, ba't ang daming pulis sa airport dito sa Metro Manila? Ba't ang daming airport doon sa mga pulis doon sa airport ng Davao? Wala ho. Drill lang, seminar. Mas okay pa yun eh. Mas magandang huwag nyo na ibalita yung news blackout. Mas maganda yan ganyan. Maganda nga yan, bigla na lang breaking news. Bato de la Rosa, arestado na. Yung mga ganyan ba? Mas maganda na. At hindi mo paghahandaan eh. Kasi pag pinag-uusapan, hindi lumalabas. Kita nyo kay Digong. Nandoon niya sa Hong Kong, pinangangampanya yung PDP. Nagmumura sa ICC. Keso ganyan, keso ganito. Bigla na lang yung mga pulis pumesto na sa mga airport. Pagdating dito, inaresto na. Tapos. Wala pang nakitang red notice doon sa kanyang website. Kaya wala raw talagang warrant to pares si Digong. Kaya siyempre, pag nilagyan mong red notice yan, mahahalata nila, makakapaghanda, makakapagtago si Digong. Siyempre, hindi basta-basta kung sino, dating presidente yan eh. May impluensya rito yan eh. Mas maganda ganun nga eh. Tama yung sinasabi nito sa isang balita na sabi raw ni Secretary Bersamin, kung sakaling hulihin na arestuhin si Bato de la Rosa, tulad ng ginawang pagproseso, paghuli rin, pag-aresto rin kay Digong, ganun din gagawin kay Bato. So, huwag nyo na ipaalam. Mas okay yan. Basta breaking news na lang. Breaking news! Mahilit nito balita, kakapasok na. Bato de la Rosa, inaresto na ni General Torre, bit-bit ang warrant. Ayun na, nasa Villamor Airbase na isasakay na sa aeroplano. Maganda nga ganun ang balita eh. Makakatunog pa yan eh, makakapaghanda pa yan eh. Hindi mo alam kung anong gagawin plano niyan eh. Tuloy natin. Sa mga nakaraang panayam ay kung sakali may lumabas na warrant of arrest laban sa iba pang personalidad, ipatutupad dito ng gobyerno gaya ng prosesong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi anya babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito malibang maglabas ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa isyong ito. Yun naman pala yung totoong balita.
Kasi may nagtanong kasi sa, ano ba yung DCMM ba yun? Yung gagawin daw sa'yo, Senador Bato. Grabe kasi itong mga media to eh. Ang problema kasi rito, Senador Bato, sorry po kailangan nating, let's face it, no? Kailangan natin harapin. Aminin natin, pag sinabing may ilalabas ang warrant after ng hearing, isa sa mga suspect, walang ibang iniisip kundi ikaw eh. Wala namang ibang iniisip na tao kundi ikaw eh. Although mayroon pang mga ibang binabanggit dyan na ibang kasabwat, pero aminin natin, ikaw lagi ang matunog. Kaya pag sinabi na ganito ganyan, may lalabas ng warrant sa isang suspect sa war on extrajudicial killing, susunod na kay Digong, hindi mo rin masisi yung mga media na ikaw talaga iniisip, wala nang iba. Prangkahan, aminan tayo Marami mang tayong narinig na iba pang pangalan na po pwedeng babaan ng warrant to pares ng ICC bukod kay Senador Bato. Pero aminin nyo press 3 sa comment section. Aminin nyo, parang kay Senador Bato de la Rosa lang kayo nakaabang, sa iba wala na kayong pakialam. Parang wala na kayong pakialam eh. Parang wala na tayong pakialam. Parang si Senador Bato de la Rosa na lang hinihintay natin eh. Parang doon lang may thrill eh. After nun, parang bahala na kayo kung mabibigyan yung iba dyan o wala na. Parang siya lang inaano natin eh. Diba? Tuloy natin. We are not going to do things differently unless the Supreme Court in those pending cases makes a different announcement about how we should proceed. Remember that it has been in the public domain after all that we have a law actually that says that the government in humanitarian crimes against humanity and human rights. Binigyan diin ni E.S. Bersamin na may batas ang Pilipinas na pinapayagan ng gobyerno na isuko ang sinuman na inakusahan ng crimes against humanity at human rights. Hindi rin makatuwiran para sa palace official na sabing hindi naging patas ang administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So wala talagang nothing discriminatory that we will ever undertake. We are always very clear about that. Hindi kami yung politically motivated. Ang problema kasi rito, mga kababayan, wala namang patas sa paningin ng mga didishit eh. Wala naman. Never gaganda ang paningin ng didishit sa Administrasyong Marcos. Never sasabihin ng pamilya Duterte na naging patas ang Administrasyong Marcos dito sa paghuli kay dating President Rodrigo Roa Duterte sa kasamang palad. Wala kayong maririnig. Kahit ano pang gawin yung sobrang perfect na pagkilos sa kahit anong issue rito, hindi magiging maganda sa paningin ng pamilya Duterte at mga DD-shit. Kaya kung ako sa inyo, Secretary Bersamin, huwag nyo na intindihin yung mga feelings niyan. Wasting time. Ang goal, makulong si Digong, that's it. The end, finish. Yun lang. Kaya, ganun lang. Pati itindihin nyo pa feelings ng mga yan. Kaya natin. All those attributions to us are unfair. Were unfair. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayos Senador Bato mas maganda ito At least, Senador Bato, wala pa rin warrant mo. Ngayon, wala pa yung warrant mo. Pero, 100% darating ang warrant to pares ni Senador Bato de la Rosa. Bakit? Nagkaroon kay Digong eh. Imposibleng walang dumating. Meron darating. Hindi nga lang natin talaga alam kung anong buwan, anong araw, anong oras. Pero meron at meron. Bakit? Presidente, bumuo ng war on drugs, sinusunod sa presidente. Para mapa-implement ang war on drugs. PNP chief. Sino? Senador Bato de la Rosa. Sino ba nagpa-implement ng war on drugs? Di ba PNP? Sino namumuno?
Presidente. Presidente na bumuno, sumunod para ma-implement to, PNP chief. Tapos iuutos sa mga tao. Kung tutuusin, Senador Bato de la Rosa, mas malaki ang, tingin ko lang opinion ko lang ito, mas malaki ang ano mo ang pananagutan mo rito sa war on drugs extrajudicial killing eh. Bakit? Ang pina-implement lang ni Digong war on drugs. Tapos inutos sa'yo war on drugs. Dapat ikaw ang mag-question, bakit nagkaroon ng extrajudicial killing ang mga tao mo? Bakit nagkaroon ng extrajudicial killing? E paano kung bigla kang ni Digong? Ikanta. Okay, biglang mapraning. Biglang sabihin, ang utos ko lang naman kay Senador Bato de la Rosa, war on drugs. Ngayon, kung nagkaroon ng extrajudicial killing, sagutin niya na yan dahil tao niya na yung gumawa ng EJK. Ba't di niya na pa-implement ng tama? Siya ang pinuno. Kung ganunin ka ni Digong, pwede yun. Baka ikaw maputo ka ng gusto. Diba? Inutos niya war on drugs. Bato, hindi ko naman sinabi sa'yo mapasama. Magkaroon ng EJK. War on drugs ang inutos kayo, di EJK. Anong gagawin mo? Kaya ako naniniwala kung magkakaroon ng warrant of arrest itong si Bato. Magkakaroon. Dali ko ang PNP chief Presidente nga nagkaroon Ikaw pa hindi magkaroon. Magkakaroon yan. Hintayin lang natin. Parang ganito yan yung nakaraan Tingnan mo si Digong. Tinapik ng mga vlogger. Andiyan ang warrant. Sabi, tagal naman. Andiyan, bulok na yung mga warrant nyo. Sabi pa ng isa, ng mga didishit. Asa yung warrant ng ICC? Nabulok na, asa na? Naluma na, inamag na. Kaka-content ng BBM vlogger na andyan na ang warrant ni Digong. Kaka-content. Nangyari. Ang tawag dyan, law of attraction. Mayroon pang tawag dyan, yung isa yung anong tawag doon, law of attraction, yung mayroon pang isa, yung manifesting. Para mangyari. Kita mo, kaka-content kahit wala pa yung warrant ni Digong, kinontent, naganap, nangyari. Kaya ikaw, Senador Bato de la Rosa, ang gagawin namin, iko-content, parating, hanggang sa totoong dumating. Hanggang sa maganap mangyari. Kumbaga, hinihila mo yung law of attraction. Hinihila mo yung manifesting para maganap. Okay mga kababa, kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.